Gumawa ba kayo ng family tree nung nasa elementary grade kayo? At nung gumawa kayo ng family tree, naging interested ka ba? O kaya ay natuwa ka ba at nalaman mo kung sino yung lola, lolo, at yung mga tatay or lolo ng iyong tatay at kalolo-lolohan pa. So sa araw na ito, ang family tree naman ng ating Panginoong Hesukristo ang ating babasahin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 17, araw ng Miyerkules. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 1 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Judah kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Joram sa ama ni Akaz, at si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid, panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria.
Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ganon katagal basahin yung mga family tree ng ating Panginoong Hesukristo. Inabot ng 5 minutes, lagpas ng 5 minutes. At medyo hindi ko alam kung naging interested kayo habang binabasa ko ito o nakatulog na kayo. Sa madaling salita, ang total ng generation dito ay 42. Kasi hinati siya sa tatlong parte at ang bawat parte ay 14 generations. So 14 times 3 is equals to 42 generations. At ano nga ba ang ibig sabihin na to? Itinala ito ni San Mateo para ipaalam sa lahat na ang ating Panginoong Hesukristo ay galing sa lahi ni Abraham. At si Abraham ay pinangakuan na magkakaroon siya ng descendant at sa kanya magmumula ang mga hari at sa kanya din magmumula sa lahi niya ang magkakaroon ng Royal Messiah o kaya Mesias na tagapagligtas natin. Yun yung pinakabuod nung binasa natin ngayon. Pero magkakaroon tayo ng argument kung paano nangyari yon na nanggaling sa lahi ni David ang ating Panginoong Hesus samantalang hindi naman nagkaroon ng sexual relationship o nagkasiping si Maria at si Jose. Ibig sabihin, hindi ito anak ni Jose, si Jesucristo, dahil si Maria ay na-conceive by the Holy Spirit. Pero ang ibig sabihin, ang dapat na kung totoong galing sa lahi ni David ang ating Panginoong Jesucristo, ito ay dapat manggaling sa generation ng ating mahal na Birheng Maria, sa lineage ni Mary. At doon nga sa malalaman natin na galing sa lahi ni David si Maria nung sinabi ng anghel na si Maria ay galing sa House of David. O kaya, at alam naman natin, so doon pa lang malalaman natin na si Maria ay galing din sa lahi ni David. At dito naman ay si Jose ay galing din sa line o kaya lahi ni David. At noong unang panahon, ang batas noon ay dapat ang mapangasawa mo ay sa kapareho mong tribo. So, ibig sabihin, pareho din silang nanggaling sa iisang tribo or tribe.
At isa pa, hindi natin pwedeng sabihin na baka sinuway iyon ni Jose na hindi siya nag-asawa sa kapareho niyang tribo o katribo niya. Sinasabi dito sa nabasa natin nung nakarang ilang araw na si Jose ay isang taong matuwid. He is a just man. Ibig sabihin, talagang sumusunod siya sa batas. Kaya dyan natin mapapatunayan na si Jose ay galing sa lahi ni David at si Maria ay galing sa lahi ni ni Abraham at ganun din, galing din sa lahi ni David ang ating Panginoong Hesukristo. Sa atin ngayon, napaka-importante itong family tree ni Jesus dahil nalaman natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay ito ang pinangakong Messias o Royal Messiah. At ngayong alam na natin ay ang pinaka-importante ay nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po ang maibabahagi ko mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo bukas. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.